Ayan, ito pinagtatawanan kasi nila ang sinabi ng ating Pangulo na mag-iipon ng tubig tuwing tag-ulan. Pinagtatawanan ho ng mga didilis kung bakit daw kasi mag-iipon tuwing tag-ulan ng tubig. Kailangan naman mag-ipon ka ng tubig tuwing tag-init. Diba? Anong ipunin mo sa tag-init? Di ba? Oh, hindi kasi nila naintindihan ang ibig sabihin no ng Pangulo kung bakit mag-iipon ng tubig. Sa mga pahayag ho ng Pangulo, sa speech ng Pangulo, kaharap niya po diyan ang ating mga magsasaka. Sinasabi niya po yan, kaharap ang ating mga magsasaka para ho sa kanila. May sapat na patubig para sa kanilang mga sinasaka tuwing tagtuyot. Yan ho ang ibig sabihin ng ating Pangulo. Para tuloy-tuloy po ang kanilang pagtatanim ng kanilang mga palay. Yan ho ang ibig sabihin nun. O mga DDS, hindi nyo ba naintindihan yon? Diba? Alam nga naman mag-ipon ng tubig ho, ang mag-ipon tayo ng tubig tuwing tagtuyot, eh wala namang ulan darating. Anong sasahurin mo dyan? Init? Diba? Ito kasi mga kababayan, pakinggan nyo to sa kanila. So, pinagtatawanan nila yung pahayag ng ating Pangulo, pero hindi ka talaga kasi nila naintindihan. Tingnan nyo naman kasi yung amo nila. Hindi man naintindihan, nag-iisip. Bakit daw mag-iipon ng tubig tuwing tag-ulan? Bakit daw, mga kababayan? Eh, kasi wala silang pakialam sa mga magsasaka eh. Para ho yan sa mga magsasaka. Para may sapat ho sila na patubig. Diba? Eh, alam nyo naman yung Pangasinan. Sa Pangasinan po yan, mga kababayan, nung nagsalita ho ang Pangulo natin, kaharap ang ating mga magsasaka. Dahil nagtayo doon ng bagong dam para sa ating mga magsasaka. So yun ho ang hindi ho nila naintindihan kung bakit sinabi ni PBBM na mag-ipon ng tubig tuwing tag-ulan. Tuloy natin. Ipunin na yes, ma'am. Gamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin na magulan. Ipunin. Ipunin na magulan. Ilagay doon sa balde. Ang ilagay sa balde, kayo na lang naggawa niyan. Pwede naman. Kuha ka ng drum, ipunin mo yung tubig. O, tuwing wala ng ulan, magbinyag ka ng mga halaman mo. Diba? At least libre ka ng tubig. O, halimbawa lang, tuwing tag-ulan, nag-iipon ka ng tubig para hindi ka makagastos ng tubig mo dun sa Maynila o edi nakaipon ka pa, nakatipid ka pa. 'Di ba? O, totoo naman. Dapat gano'n naman talaga. O, so hindi nyo alam yan, yung pag-iipon ng tubig. Ikaw din naman makikinabang dyan sa pag-iipon ng tubig eh. 'Di ba? Pero yan yung sinasabi ng Pangulo, kaharap po dyan mga magsasaka. Dahil nakita ng ating ng Pangulo, nakaranas tayo ng matagal na El Nino na talagang tinamaan ng ating mga magsasaka. Yun ho ang ayaw na mangyari ulit ng ating Pangulo, na wala silang sapat na supply ng patubig kaya hindi sila nakapagtanim ng kanilang mga palay. Dahil gusto ng Pangulo, tuloy-tuloy ang pagtatanim ng palay ng ating mga magsasaka. Ito, pakinggan nyo to. Ito. Ayan. Yung Singapore. Ang ilalim na Singapore. Ito. Ulitin natin. Puno ng mga yan. Pinaka-importante ay ang pagkulikta ng tubig pagkatag-ulan para magamit sa tag-araw. Kung titignan ninyo ang Singapore, ang ilalim na Singapore ay punong-puno ng mga malalaking tangke ng tubig. Singapore yan ha. Singapore. Diba? Sa ibang bansa nag-iipon din sila ng tubig. Paano na lang kaya kung ang busy natin, ano kaya ang gagawin? Kung hindi niya pala alam ito. Importante ay ang pagkulikta ng tubig pagkatag-ulan para magamit sa tag-araw. Kung titignan ninyo ang Singapore, ang ilalim na Singapore ay punong-puno ng mga malalaking tangke. Sa kanila bibitiwan yung tubig na gagamitin na sa pagbagay. Narinig nyo, Singapore yan ha? Singapore nga, nag-iipon ng tubig eh. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit sinabi ni PBBM mag-iipon ng tubig.
para magamit sa tagtuyot. Hindi naman ibig sabihin na sinasabi ninyo na mag-ipon ng tubig ay ipunin sa balde. Ano kaya mangyayari doon, mga kababayan, kung sa balde ka mag-ipon? Ang sinasabi ng Pangulo, magtatayo ng dam para makapag-ipon ng tubig at tuwing tagtuyot, magamit ng ating mga magsasaka. Yan ho ang ibig sabihin ho ng Pangulo. O ano yung sinasabi ninyo na pinagtatawanan ninyo ngayon? 'Di ba? O tingnan nyo, 'di ba? Nakakaranas tayo ng matinding pagbaha. Ay kung may dam sa mga lugar ninyo, yung manggagaling sa bundok na tubig, hindi na ho didiretso sa mga bayan. Doon pa lang sa dam na itinayo diyan sa lugar ninyo ay mahaharang na yung tubig na manggagaling sa bundok. 'Di ba? Maiipon na yun sa dam. So yun ho ang hindi ho naintindihan ho ng mga DDS kung bakit sinabi ng Pangulo yun. 'Di ba? Ang lang naman sasabihin ng Pangulo yun na mag-ipon tayo ng tubig, saan gagamitin? 'Di ba? Sinabi ng Pangulo yun kasi alam niya may purpose at mapakinabangan yon ng mga magsasaka. At yan naman talaga ang dapat. O, pakinggan pa natin yung sinasabi nila. Idea ng bangag talaga. Idea daw talaga ng bangag. Kasi hindi nyo naintindihan, kaya sinabi yung idea ng bangag. Hindi nyo naintindihan. Pero kung napakasimple lang. Bakit ba mag-iipon ng tubig? Iisipin mo. Bakit? Sa timba ka ba talaga mag-iipon? Mindset naman. Grabe naman ang utak ng DDS. Mga kababayan. Sa timba ka ba mag-iipon? Ilan lang yun? Ilang litro lang yun? Mag-iipon ka ng tubig sa pamamagitan ng paggawa ng dam. Yan yung sinasabi ng Pangulo, wag yung ibahin. Oh. Grabe ka bubo. Gamitin sa tagtuyo! Alam pala nila gamitin sa tagtuyo. Oh, tapos grabe daw ka ob-ob ng ating Pangulo. Pero sinabi nila gamitin daw sa tagtuyo. Oh. Alam nga naman na gagamitin mo sa tag-ulan, tag-ulan na nga. Siyempre gagamitin mo sa tagtuyot. Grabe talaga, no? Grabing impluwensya talaga nito nila mga kababayan. Grabe yung utak nila, no? Tuloy natin. Pinakamagandang stories na nakita ko ng tubig ay sa Israel. Pagka may ulan, basta't may tubig, lalagay nila sa malaking mga impoundment pool. Dinalagyan pa nga nila ng isda. Tama-tama, pagdating ng tag-araw, magbibitiw na sila ng tubig para gamitin, pag-irrigation, kung saan-saan. Imbis na bumaha. Oh, di ba? Oh. Yung mga mayayaman na bansa, nag-iipon nga ng tubig, tayo pa kaya. Inggit lang kasi kayo. Kasi, may presidente tayo na ganyan mag-isip. Diba? Talagang matalino mag-isip. Alam kung paano ang gagawin para mabigyan solusyon ng pangangailangan ng ating mga magsasaka. Siya lang ho ang presidente na nag-iisip ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Kasi siya lang naman talaga yung may concern sa ating mga magsasaka. Yung mga nagdaang administrasyon ba, ano ba ginawa nila sa ating mga magsasaka? Nagawa ba nila yan? Oh, eto lang sa mga titulo ng lupa. Nagawa ba nila yan na ibigay ang mga titulo ng lupa sa mga magsasaka? Hindi. Oh, ngayon si PBBM na gumagawa ng paraan para matulungan ang ating mga magsasaka para may sapat kang ilagay sa tiyan. May sapat kang kakainin. 'Di ba? Hindi magtaas ang presyo ng bigas. 'Di ba? Dahil yan ang ginagawa ng Pangulo para matulungan ang ating mga magsasaka para hindi magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Oh, akala ko ba alam ni VP Sara Duterte kung paano mapababa ang presyo ng bigas? Ito, hindi niya ba ito alam kung paano? Yan ho ay makakatulong sa mga magsasaka. So, ibig sabihin, ang alam niya lang siguro, mag-import na mag-import. Diba? Magpapasok ng bigas galing sa ibang bansa. So, yung mga magsasaka, wala na. Tsapuera na. Diba? Oh. Alam nyo, mga kababayan, inggit lang yan sila kung ano ho ang sinasabi ng Pangulo, hindi kasi nila naintindihan. Ito kasi pinagtatawanan nila to. Ayan. At tuwing tag-ulan, ang gagawin natin Ayan, ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan
sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System. Oh, di ba? Paitan Dam. Oh. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit mag-iipon ng tubig. Daris dito sa Santa Maria. Alam nyo na. Bakit kasi hindi nyo intindihan kung bakit mag-iipon ng tubig? Pero naintindihan ni ate, yung nagsasalita kanina. Dahil daw gagamitin sa tagtuyo. O, di ba? Ang galing nila no, mga kababayan. Naintindihan naman pala. Pero, nagmumukhang bubububuhan lang. Hindi ko alam kung paano naging presidente yan. Hindi niya daw alam kung paano naging presidente ng Pilipinas yan. Ako, alam ko kung paano. Binoto ho yan ng sambayan ng Pilipino. Ginusto yan ng mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi ho dahil sa inyo. Dahil majority sa mga Pilipino, inupo siyang presidente. Oh, hindi ho dahil sa inyo. Baka sabihin naman mga DDS dahil sa kanya. Dahil sa kanya nanalo si PBBM, kapal naman na mukha niyo, no? Halos araw-araw kami na sumasama sa mga rally ni PBBM, sa mga karaban. Wala man lang kaming nakita ng mga naka-green, kundi puro nakapula. Oh, sila nga, naghiwalay pa sila ni PBBM, sariling lakad siya. Inikot yung buong Pilipinas. Samantala si PBBM nagrarally. Puro support kay PBBM, puro nakakulay pula, walang green doon. Siguro na napag-isip niya na kailangan niya ng sumanib doon kay PBBM. Ayun, sumanib sa rally. Totoo naman kasi naghiwalayan sila Siya nag-iikot sa buong Pilipinas, si BBM naman pumupunta sa mga rally, mga karaban. Pero nakikita natin, grabe, kalsada punong-puno ng tao. Oh. Ason, kukuha ko ng mga video ko, ng mga live para ipakita ko sa inyo. So yun ho, maraming salamat po. So ano masasabi nyo dun sa kanila? Kayo na ho mag-judge. Maraming salamat.